Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinagbabawal muna ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa isla ng Calayan. Ayon sa Philippine Coast Guard, District Northeastern Luzon, bunson ito ng maalon na karagatan na epekto ng low pressure area at habagat. Tanging ang mga sasakyang pandagat lamang na may malinaw na dokumento at walang pasahero ang maaring maglayag. Hinimok din ng pamunuan ng publiko na sundin ang ipinatutupad ng polisiya para sa kaligtasan ng lahat. Pinayuhan ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na agad abisuhan ang kanilang mga nasasakupan hinggil sa suspensyon ng klase. Dagdag pa ng Malacanang, kailangan maging handa ang mga first responders at local government units sa panahon ng kalamidad. Magugunitang iminumungkahi ng DILG na bigyan sila ng kapangyarihan sa pagsususpinde ng klase sa panahon ng matinding baha, bagyo at mga sakuna. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ng mga bata at mga magulang, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, dakpa ng usa ka high-value drug suspect ato sa bypass operation sa General Vicente Alvarez Street, Barangay Zone 4, Zamboanga City niatong Hunyo 29 ning tuiga. Amo operasyon gihimo sa mga sakop sa Special Operations Unit 9 sa PNP Drug Enforcement Group kauban ang Zamboanga City Police Station 11 ug Regional Drug Enforcement Unit 9. Ang dinakpan usa ka habal-habal driver ug undergraduate nga residente sa Barangay San Jose, Kawakawa. Nasakmit gikan kaniya ang 3 ka kilo sa gituang subong nga nagkantidad ug kapin 20.4 million pesos. Ang mga ilegal nga droga giputos sa newspaper ug gisulod sa paper shopping bag aron nga dili masakpan. Ana karon sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpan ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikonsidera kining dakong kalampusan sa kampanya batok ilegal nga droga sa kapulisan sa Zamboanga City. Tungod sa padayon nga kampanya sa kalinaw ug seguridad nga gihimo sa 8th Infantry Battalion kauban sa suporta sa 1st Special Forces Battalion, duha ka miyembro sa New People's Army kon NPA ang misurrender natong Hunyo 25 ning tuiga. Sila sab ang mitugan sa lugar kung asa nila gitago ang ilang mga armas sa Sitio Buso, Poblasyon Cabanglasan, Bukidnon ug sa Mount Talahiran, Barangay Kaburakanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Dini na diskubre ang duha ka M16 rifle, duha ka M653 carbine, usa ka M79 grenade launcher ug upat ka high explosive nga granada. Samtang niadtong Hunyo 29 usa ka NPA ang voluntaryo sab nga misurrender sa mga sundalo sa 58th Infantry Battalion sa Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Din iyang gisurrender ang usa ka M16 rifle, 5 ka magazine ug 50 ka bala. Padayon sab ang panawagan karon sa kasunduluhan sa mga nabilin pang miyembro sa rebuilding grupo nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno aron nga makasinati ug kabag-uhan ingon man malinawong kinabuhi. So, lahat po ng mga yan ay naka-lead sa discovery ng mga arms cache. Ando doon po yung mga hidden firearms kung saan may 5 high-powered firearms po ang naisurrender po nitong 3 NPA na nagbalik loob sa ating gobyerno. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.